Nako, ito na po yung sinasabi ko sa inyong gagawan natin ng reaction video. Nagsalita na po ang mga retired general, officers at mga captain po sa US, no, sa kanilang militar. Regarding po sa nangyayari po sa West Philippine Sea between China at ng Philippines. Kung tayo po ay naiinis na sa nangyayari po dyan sa atin, sa ating soberanya, paano pa po kaya sila? Kaya ito po, no, gagawan po natin ngayon ng reaction video to, dahil kahit sila po ay gusto na po nilang tumulong o makatulong ang US sa Pilipinas dahil nakikita po nila na hirap na po tayo. At yun nga, nag-aantay na rin sila ng desisyon ng ating mga matataas na opisyal na magpasama na tayo dyan sa West Philippine Sea. Ang title po nito, Manila Urge to Adopt Stronger Response versus China's Hostile Act in West Philippine Sea. Mula po ito sa ANC 24/7. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction. Simulan na natin to. Let's do this. Foreign security experts urge Manila to adopt a stronger response against China's hostile acts in the West Philippine Sea. Michael Delizo has tonight's top story. More international security experts are calling on the Philippines to consider other strategies to counter China's hostile actions in the West Philippine Sea. Experts believe Manila needs to do more than just its transparency initiative. It's foolish consistency. We need greater and stronger action. Invoking the Mutual Defense Treaty with the U.S. is another option available to Manila, according to a former U.S. Air Force officer. Ray Powell believes this move will give way to a formal consultation to clarify the extent of U.S. support and open discussions on what the country needs to protect its territory. A tool that President Marcos has is that he doesn't have to wait for an armed attack. All he has to do is say the Philippines is clearly under threat of armed attack, and invoke Article 3 and request formal consultations. If you're going to sort of give China pause, you need to give them something to pause about. And so, yun po, no, ang sinasabi po niya dito ay hindi na po kailangan pang mag-antay si Pangulong Bongbong Marcos na maano po tayo sa verge ng armed attack. Dahil yung ginagawa na po sa atin ng China na yan, ay ano na po yun, isa na pong senyalis yun na matinding pang-aapi sa atin sa West Philippine Sea. Kaya kailangan na po daw na magdesisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na magpasama na tayo sa US. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Hindi na po kailangan pang dumating pa dun sa masasabi natin na yung sinasabi ni Browner, no, na nasa verge of dying pa ang ating mga sundalo bago tayo hihingi ng tulong. Isipin nyo, no, Ray Powell, ex-US Air Force officer po alang sa salita na to. Yan po ang kanyang komento, no, sa nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. Request formal consultations. If you're going to sort of give China pause, you need to give them something to pause about. And the threat of war with the United States or open conflict with the United States would certainly do that. China only does what it can get away with. And they have gotten away with it. And until there is evidence that they're going to pay a price for it down the road, if not in the short term, they'll continue and they may even escalate. Tama yun. Diba? Ang galing na rin sa kanya na sinabi niya, no, magdidire-diretso lang yan pang aabuso sa atin o pang gaganyan ng China sa atin. Hindi po yan madi-escalate hanggat walang papagitna o walang US, no, na sasama sa atin dyan. Hindi po titigil, lalo pang lalala. No, ganyan po yung mga ano nila, gusto po nilang sabihin talaga na talagang hindi na makataruan ang ginagawa sa atin ng China. Kaya yun po, no, parang kulang na lang nga sabihin nila, no, na ano ba kayo, magpatulong na kayo sa US, eto na yan. Huwag kayong matakot, tutulungan namin kayo. Matagal na namin sinasabi na nandito lang kami, umuo lang kayo.
Sasamahan na namin kayo dyan sa West Philippine Sea. Isipin nyo, di ba? Carl Schuster, ex-Operation Director, US Pacific Command Joint Intelligence Center. Ibig sabihin lang po na to, no? Mga well-experienced po itong mga nagsasalita na to. Di ba? Mga veterano sa larangan po ng militar. Kaya ganyan po yung kanilang komento. Kasi po nakikita po nila ang nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. They have gotten away with it. And until there is evidence that they're going to pay a price for it down the road, if not in the short term, they'll continue and they may even escalate. They also urged the Philippines to accept the U.S. offer to provide escorts during its resupply missions. Asking the U.S. to join a multilateral task force headed by a Filipino officer is also another possibility. This could give China pause when it plans to harass Philippine ships. Sipin nyo, di ba? Ayun nga, sinabi na, no? Sinabi na gusto nila na sana daw ay pumirma na o payagan na natin na samahan ng US. 'Di ba? Kasi doon lang made-escalate talaga ang ginagawa sa atin ng China. 'Di ba? Yung sinasabi ko na po na matagal ko nang sinasabi ay sinabi rin po dito na yun po ang gusto nilang mangyari kasi po wala na pong ibang paraan, no? Isipin niyo, no? Tayo po, ako po normal tayong ordinaryong mamamayan tayo, pero meron po tayong vision ganun. Yung sa pag-oobserba lang po natin dito sa nangyayari. Ganon din po pala talaga yung iniisip din ng mga retired general, retired officer, retired captain na to na nagsalita po dito regarding sa West Philippine Sea. Dahil nakikita po nila yung nangyayari. Ganon din po pala ang gusto nilang mangyari. Na pumayag na tayo na samahan tayo ng US dahil wala na po talaga kahit ano pong gawin natin ay hindi po madi-de-escalate, lalo pong lalala ang gagawin sa atin ng China diyan sa West Philippine Sea. Another possibility, this could give China pause when it plans to harass Philippine ships. Putting the Philippine Coast Guard up against the China Coast Guard is like a high school rugby team against the pros. You're going to be pushed all around the field. Tama, di ba? Nakita niyo yung sample niya? Para tayong high school rugby team daw, sabi niya. Lalaban sa mga pro. No, isipin niyo, no, kumbaga sa basketball na lang, no, yung analogy, basketball. PBA tayo, kalaban natin NBA. Mananalo tayo doon? 'Di ba? Hindi, ganoon 'yun. Kaya walang-wala po talaga eh. Sila po mga expert na po nagsasabi Mga well-experienced veteran na nagsasabi na kailangan na natin magpasama sa US. Bakit hindi po talaga ito mapagdesisyonan ni Browner? No, lalo po siyang nababaon dito eh. Kasi po, eto na po, hindi na po biro tong mga to, mga nagsalita na to, no. Puro ano na po to, veteran. Well experienced po tong mga to diyan sa sa pagiging nila, army nila o soldier nila sa States. Talaga pong hindi sila basta-bastang tao. Team against the pros. You're going to be pushed all around the field. The two countries agreed to strengthen cooperation with the Philippines, such as through maritime cooperative activities and capacity building assistance. They also particularly mentioned their support to the Philippine Coast Guard in their agreement to enhance civil maritime cooperation in the Southeast Asia. Australia and Japan have voiced serious concern over the dangerous and coercive activities of China against the Philippines, which they say could escalate tensions and undermine regional stability. Tipin nyo, pati Australia at saka Japan talagang sobra na rin sila nag-aalala. Tipin nyo yung mga bansang yan, ginagawa din ng hindi maganda ng China, pero anong ginagawa nila? Di ba dumidepensa sila, minawater cannon din nila, tinataboy din nila yung China. Wala naman po nangyayaring gera eh. Para sa akin po, no, dapat lang po talaga na sana po makinig na rin po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mungkahi, no? Mismong mga general na po to, mga kapitan, officer, mga retired po sila, no, ng mga well-experienced, no. Sinasabi po nila to, ito po ang kanilang mungkahi o suhestyon na gawin po natin dahil hindi nga po magde-de-escalate, no. Sinabi po talaga nila hanggat hindi po may mamamagitan na ayun ay bansang US, no? Yun po yun eh. Kailangan po natin magpasama na. Dahil sila na rin po ang nagsabi na matagal na rin natin sinasabi na hindi po talaga gagawa ng anumang ang pangharas ng China kapag kasama natin ng US. Magiging maayos ang lahat o tatahimik. Madi-escalate nga po eh, di ba? Ang lahat dyan sa ating teritoryo. Magagawa po natin ang dapat nating gawin. Diba? Kaya napakalinaw po ng pagkakasabi niya rito, no, na kung tayo lang ay para tayong isang high school rugby team daw po na lalaban daw sa mga pros.
no, sa mga professional. Ibig sabihin lang po nun, wala tayong pag-asang manalo sa China kung tayo lang. Sana po no makinig ang ating gobyerno sa mga mungkahi nitong mga taong to, kasi po hindi po basta-basta itong mga taong to. Alam po nila yung sinasabi nila at naobserbahan po nila ang nangyayari sa atin dyan sa West Philippine Sea. The two countries emphasized the importance of freedom of navigation and overflight and the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 arbitral ruling. Experts in India also see the need for the international community to unite against China's aggression. China is not a troublemaker only for Philippines. China is a troublemaker for the whole world. Meantime, China... Isipin yun, di ba? Sinabi niya, sa India naman siya galing, no? Isang veterano rin siya, ex-Indian Navy Commander. Di ba? Hindi lang daw sa Pilipinas yan nagiging threat po ang China, sa buong mundo. Kaya kailangan daw magsama-sama o magkampi-kampihan at di ba? Magsama-sama talaga ang mga bansa para pigilan ang ginagawa na to ng China. Hindi lang po sa atin kundi sa buong Indo-Pacific. Ganun po 'yun eh. Kasi talagang hindi na po talagang makatao ang ginagawa ng China. Philippines. China is a troublemaker for the whole world. Meantime, Chinese ships continue to loiter in Philippine waters, including Bajo de Masinloc, Escoda Shoal, and Ayungin Shoal. At Escoda Shoal, the site of China's latest harassment, more than 20 Chinese ships have surrounded a lone Philippine Coast Guard vessel, the BRP Teresa Magbanwa. Grabe. The Philippine military has maintained that it would explore all diplomatic options before seeking foreign assistance. Diplomatic. Puro ganun no, mulat sa pool diplomatic before bago tayo humingi ng tulong, ganun. Puro diplomasya, puro wala nangyayaring maganda. Sana naman makinig na dito si General Browner. Alam natin na syempre nag-aantay lang din ng go signal yan si General Browner. Pero siya kasi yung nagsalita ng hindi maganda eh. Yung nagpababa ng moral ng mga Pilipino. Kasi sabi niya, di ba? Hindi tayo hihingi ng tulong sa US hanggat hindi nasa bingit ng kamatayan ng ating mga sundalo. Sobrang ang sama na, medyo ngumisi pa siya nun habang sinasa. Alam niyo yun, di ba? Napanood nyo naman yun. Kaya talagang nababash itong si Browner kasi nga may ganun siyang salita. Hindi po kasi biro yun eh. Kumbaga, wala na nga maganda nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. Ganun na nga yung nangyayari. Masyado na tayo naapi, nabubutasan tayo ng mga barko, lahat ng galaw natin ay ini-intercept ng China, tapos ganun pa yung siya sabihin, tapos ngumisi pa siya, no? Parang hindi magandang pakinggan o hindi talaga tama na sabihin niya yon, no? Lalo't syempre nagbubuwis ang buhay yung mga sundalo ron yung mga nagdi-deploy, di ba? Iba po yun, iba yung ganung pakiramdam, no? Naiwas tayo ng iwas dyan sa West Philippine Sea sa mga barko ng China. Pwede po talagang may mangyaring hindi maganda sa kanila. Kaya hindi po biro yung mga nade-deploy dyan sa Teresa Magbanwa. Lahat po dyan, no, sa mga operation dyan sa West Philippine Sea. Lalo na rin po doon sa BRP Sierra Madre. Ayun lang po, no, ating pong nagawa ng reaction video to. Comment down below kung anong saloobin nyo dahil para sa akin po talaga tama po yung sinasabi natin dito, no, dahil po ito meron na po tayong backup, kumbaga, no, na mga nagsalita at nagbigay ng suggestion, mga general officers, kapitan, no, retired sila na mga well-experienced po sa military from United States at sa India. Comment down below po na huwag niyong kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel kung gusto niyo ng ganitong mga reaction video. Like this video kung nagustuhan niyo ating reaction video. Ingat po kayo lahat, till next time, God bless and peace out. Bye.